sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Bago at modernong shuttle bus para sa mga pasahero, isa-isa nang umarangkada sa mga pantalan sa bansa. Milyong halaga ng iligal na droga itinago sa gulong, matagumpay na nasabat sa Lipata Port. At Port Educational Tour para sa mga engineering students isinagawa sa Port of Corimao. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Mahalaga sa bawat biyahe ng mga pasahero sa Pantalan ang mabilis, maayos at komportableng paglipat mula terminal hanggang barko. Kaya naman, naglaan ang Philippine Ports Authority ng mga moderno at bagong bus para magsilbing shuttle service ng mga pasahero. Nitong March 18, 2026, matagumpay na na-turnover ang dalawang bus sa Port of Banago sa ilalim ng Port Management Office Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco bilang bahagi ng pagpapalakas ng passenger transport service ng ahensya. Gagamitin ang mga bagong bus bilang shuttle service ng mga pasahero mula passenger terminal building papunta sa docking area ng mga sasakyang pandagat na may layong 1.3 kilometer. Bukod sa Port of Banago, magkakaroon din ng kaparehong bus ang ilang piling pantalan na may malayong distansya ng passenger terminal sa docking area ng barko. Katunayan, personal na sinubukan ni PPA General Manager Jason Tiago at DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang naturang bus sa kanilang naging pagbisita sa Batangas Port noong March 13, 2026. Ang bawat bus ay kayang magsakay ng 30 hanggang 50 pasahero at may mga modernong features gaya ng CCTV, digital signage, at maluwag na luggage compartments. Libre ang paggamit ng mga pasahero sa mga bus na ito, kaya dagdag ginhawa at mas maayos na biyahe ang maaasahan sa mga pantalan. Jal Manalo para sa PPA TV. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 95 milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu sa Lipata Port sa Surigao del Norte nitong March 14. Sa pinagsanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 13, katuwang ang Port Management Office ng Surigao, Port Police at iba pang law enforcement units. Napigilan ng tangkang pagpasok at paglaganap ng iligal na droga sa rehiyon. Arestado ang isang hinihinalang drug courier na residente ng Napindan, Taguig City matapos itong sumailalim sa masusing inspeksyon sa loob ng pantalan. Sa isinagawang pagsusuri sa kanyang pickup truck, nadiskubre ang tinatayang 14 na kilo ng shabu. Mas lalo pang kinagulat ng mga operatiba ang paraang ginamit upang itago ang kontrabado. Maingat itong isinilid sa loob ng reserbang gulong ng sasakyan upang makalusot sa inspeksyon. Ngunit dahil sa pinigting na seguridad at koordinasyon sa loob ng pantalan, nabigo ang tangkang pagpuslit. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Malinaw itong patunay na sa kabila ng mga banta ng iligal na droga, nananatiling matatag ang pagbabantay sa ating mga pantalan, ang pangunahing lagusan ng kalakalan at transportasyon sa bansa. Paul Kalayag para sa PPA TV. Mainit na tinanggap ng Port Management Office Northern Luzon ang mga estudyante at guro ng National College of Science and Technology sa Port of Corimao nitong ika-19 ng Marso. Sumabak sa real-world learning ang nasa 150 na engineering students bilang bahagi ng kanilang Port Educational Tour. Layunin nito na mabigyan sila ng industry standard exposure at mas maunawaan ang aktwal na operasyon sa loob ng isang modernong pantalan. Nagsimula ang aktibidad sa isang orientation at symposium kung saan ibinahagi ng mga kinatawan ng PPA ang kasaysayan ng ahensya, mga operasyon sa pier at kahalagahan ng mahigpit na safety protocols. Matapos ang talakayan, isinagawa ang port tour kung saan personal na nasaksihan ng mga mag-aaral ang lawak at kakayanan ng mga pasilidad mula sa berthing areas hanggang sa cargo handling operations.
Patunay ang aktibidad na ito sa patuloy na suporta ng Philippine Ports Authority sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga profesional sa larangan ng engineering at technology. Naniniwala ang PPA na sa pagbabahagi ng kaalaman at aktwal na karanasan, mas napagtitibay ang pundasyon ng isang mas handa at mas kompetitibong kabataang Pilipino. Ani Morales para sa PPA TV.